taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an. Ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod na kalinaw, tinuod na hustisya ug tinuod na kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw nihangad sa Diyos nun nga katilingban. Nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ining nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad. Mga pinanggana ko mga keksonan malipayon usab nga pagpakiguban kanyang tanan karon ning layugto no sa bitong tulumanon tingog sa paglaom. Kumusta ka ninyo sa tibuok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga walay undang nagsubaybayan nga tong broadcast dinhi sa radio. Ang Ginoo malipayon nga magpakiguban kaninyong tanan sa grasya ug kaluoy ang ibubo kanimo. Salamat kayo sa tanan mga kapamilya kekson nga walay undang nagasubaybay usab og nagaampo ning atong programa nga magpadayon hangtod karon mga takna. Salamat sa atong mga donors, mga sponsors nga walay kaba, walay ko kahadlok padayon nga magsuporta ning atong buhat dinhi sa kanginan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, ang Dios magauban kanunay. Okay, sa tanan po na ito mga kaigsunan o kigalaan sa tibuok kapupudan sa tibuok kalibutan via internet live streaming sa www.lcm-philippines.org. Sa ito mga pinanggang mga kaigsunan sa managabang pinagi sa Facebook page sa The Loud Cry Ministries, sa Tingog sa Paglaom o gimunusab sa LCMBN Studio YouTube channel o gimunusab sa ito mga kapamilya kaigsunan sa nagpaminaw pinagi sa LCM app o sa LCM Media o sa bisan asa nga mga platform kamo nagpaminaw. Okay, so salamat kayo mga kapamilya kaigsunan sa tanan nato mga kaigalaan nga kanunay subaybay sa tong broadcast dito sa kanginan. Ang Ginoo magapanalangin kanimo, ang Dios magauban kanunay. Sa to mga pinanggang mga kaigsunan sa Kabisayan, kamo nagpaminaw pinagi sa DYRB Cebu, ang Ginoo magapanalangin kaniyang tanan, ang Dios magauban kanunay. Sa ato mga kaigsunan usab, kamo nagpaminaw sa dinhi sa Mindanao, sa kinalima ka mga radio station sa LCM FM 107.1 Agusan o gimunusab sa 99.3 LCM FM Davao del Norte o gimunusab sa ato mga kapamilya kaigsunan dinhi sa atong kaigsunan dinhi sa Bukidnon sa 91.7 LCM FM o gimunusab sa Pagadian sa 103.9 LCM FM o gimunusab dinhi sa ito mga kapamilya kaigsunan sa Digos City o sa Tibok Davao del Sur kamo nagpaminaw pinagi sa 95.9 LCM FM. So thank you so much usab sa 88.1 Shane FM dinhi Radyo Bandera Davao Oriental o gimunusab dinhi sa Dakbayan sa Davao dinanukat kini itong broadcast sa Max FM 94.7. Malipayang pagpaminaw sa itong tanang mga kapamilya kaigsunan sa bisan diing bahin sa tibok kalibutan nga nagpaminaw usbon ko via LCM app. Sa ato mga kaigsuon usab dinhi sa ato mga kapamilya sa kining gitawag og kanunay nagasuporta sa itong programa. Salamat kay kaninyong tanan. Ang Diyos magauban, magapanalangin kanimo kanako kadatong tanan, magausak ang Diyos kanato sa mahimayaong gugma, kalinaw, kalipay alang kanimo.
Okay, padayon mo sa pag-text, pag-share sa inyong mga opinion. Tinis itong programa nga ito ang numero mga kaigsunan is 0917-115-7459. Usbo na ko, 0917-115-7459. Okay, pwede mo diha mag-text, mag-share sa inyong mga opinion. Kung ganahan mo, mag-call po mo, no? Kay schedule ta mo para babati po mo sa itong mga kaigsunan sa inyong mga opinion, mga gumunhap o gusto ninyong ipasibaw sa kahanginan. Okay, so padayon ta mga pinanggana ko mga kapamilag kaigsunan, God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Ang Dios magauban kanunay sa matag usa kaninyo. Karong Sabado mga pinangga ko mga kaigsunan, magkita ta ninyo dinhi sa Barangay Sugod sa tuwang venue sa LCM. Dinhi sa Barangay Sugod, Valencia City. Okay? See you here mga kapamilan, tunay na magkapamilya walang iwanan. So makita-kita ta ninyo, God bless you and more power to you. Di ato milabayng Sabado, salamat kayo sa to mga kaigsunan dinhi sa Dakbayan sa Digos, sa Davao del Sur. No, sa tanan nato mga kaigsunan from Padada, from Sulup, yung manusab gikan sa Malalag nato nga mga kapamilag kaigsunan. No, ug sa from Kiblawan, salamat kay kaninyo from sa ato mga kapamilya dinhi sa Malungon, salamat kay kaninyong tanan. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo mga Dulungin family o sa mga daghan pa man ato mga kaigsunan dinhi no, mga Dulana family o sa dinhi sa ato pod sa Malalag mga higala mga Ortizano family. Thank you very much kaninyong tanan. Ang Dios magauban o magapanalangin kaninyo o maghatag og dugang kalig-on kadasig sa matag usa kaninyo. Okay, doon nato'y prayer request mga pinangga ko mga kaigsunan nga ipadangat dali sa tuang buhatan o atong katagag pagtagad. Kamong doon mga katong mga prayer partners nato atong i-appeal sa itong mga pagampo mga kaigsunan kining si usa na to kaigsuon. Asa naman to yung pangalan, no? Ako itong gipicturean yung pangalan mga kaigsunan para mabasa na to dali karon. Si Lori Hope Usoris. Okay, apil na to sa pagampo mga kaigsunan, no. Mag-take ni siya og exam mga kaigsunan, no. Ato siya apil sa pagampo, board exam, something like. So wala kay nako makuan og sa detail yun, basta kay board exam, something like. So we'll pray for Lori Hope Usoris. Mga prayer partners, please i-appeal sa atin yung mga prayer list. Si Lori Hope Usoris. Ang Ginoo magapanalangin kaniya. Okay? So, padayon ta mga pinanggada ko mga kaigsunan sa pagadugukan o nagsugod na din nga to ang kuan, theological class or sa to ang kuan, kining sa tong program mga kaigsunan sa Power Churches. As of now kagahapon, pila to kabuok estudyante kagahapon. Halos 20 man to kabuok ang atong estudyante kagahapon, no? Naay entrance, naay registration fee, naay monthly fee. So asa pa mo niya na mangita. Tag trisem lang ta mga kaigsunan, trimester. Okay, thank you very much. No, we will hope and pray nga makalahutay nga to ang mga estudyante kay dako po ni siya kay kabahin mahigalas para sa pagpanaw kamiling kalag. No, we will educate, we will train our brethren, our elders and young people to become a Bible worker para sa ato ang mga simbahan, mga kaigsunan, para mo padayon ang atong iglesia nga murahutay antos pagbalik sa Ginoo, no? Okay, thank you so much. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan, ang Dios magapanalangin. Karon na pong Domingo, I enjoy the class sa mga reaction sa ilahang mga pagpaminaw. So I enjoy the class ni atong Domingo kagahapon. So karon na pong Domingo magkita ta. So if ever makabisita ko og pagalian, no, pagka Sabado sa hapon magpahibalo ko ninyo mulargar po ko dayon tungod sa klase nga madomingo. O di na gyud pwedeng magstay pagdugay tungod sa klase. Okay, so thank you so much. God bless you and more power to you. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Okay, so padayon ta sa tuang pagadugukan diri karon mga pinangga ko mga kaigsunan, no. Recap ta gamay atong milabay pero sa di pa ato sa pataluan ni ko sa kapagampo. Nagampo ta.
Dalaygon og balaan ang mga Diyos nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan nga nagabubo sa imong grasya ug kaluoy sa tanang mga nagpaminaw. Hinaut o Dios, ikaw magabendisyon pagpadayon sa tanang mga listeners nini nga programa, sa tanang mga nagasuporta ni nga programa, sa tanang nagaampo nini nga programa. Ang tanang mga nagapaminaw may panglawas o panginabuhi o labos tanang kaalam nga langit ng pagtuod kanimo. Magakadako aron maandam kaming tanan sa imong pagbalik. Panalangin po rin taon ang tanang mga suporta nini nga programa. Ila panginabuhi, padrabaho, negosyo, tanan, mga paninapi, panalangin ni in town. Ayaw in town sila pagkikapsi Ginoo. Sa ilang mga kalisdanan, dungga in town sila. Panalangin sila, tubagas sila mga pag-ampo in town Ginoo. O gimanusab sa ilang panglawas, panalangin labi na sa mga nagmasakiton, panalangin ayuha in town sila Ginoong Dios. O gimanusab sa tanang mga kawanin istasyon nga rin na play kini nga broadcast, nagdumala sa The Loud Cry Ministries, mga volunteer sa LCMFM, mga towermen, panalangin in town sila. O gimanusab sa tanang nga mga nagdumala sa imong buhat sa tibok kalibutan sa imong iglesia pinagi sa the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ikaw ang panalangin. Amahan, usbon ko pasilwa kami sa mga sala. Salamat sa pagtubag mo sa mga pagampo. Kining tanan among gitugyan kanimo gilawman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Dayon ta sa pagadugukan mo recap ta tong topic na tutong milabay. May tungod ining nagdawat sa bakak nga doktrina nga iya sa yawa. So unsa may bakak mga kaigsunan? Kanus ama nahimong bakakon ang usa ka relihiyosong pundok. Sumara pa sa 1 Juan Kapitulo 2 versikulo 4 siyang nagaingon, ako nakailak kaniya apan wala magbantay siya mga sugo kini siya bakakon o wala kaniyang kamatuoran. So kanus sa mahimong bakakon ang usa ka pundok, relihiyosong pundok mga kaigsunan, sa diha nga mag-ilana siya nga nakaila siya ni Kristo, mo angkon siya nga nakaila siya ni Kristo pero dili siya mo tuman sa kasuguan. So bakakon siya. Baito ko na itong giingon sa 1 Timoteo Kapitulo 4, 4 mga kaigsuonan nga nagdili sa pagpangasawa. Ang Seventh-day Adventist Church wala magdili sa pagpangasawa. Gani, bisan sa mga pare, mga pastor, gitugot ang pagpangasawa o gi-encourage requirement sa pagkaobispo nga naay asawa. So, sa Seventh-day Adventist, dili na siya mahitabo. So, kung doon na magaling nagpilit o dili pagpangasawa, wala na may kabalo niya na. Kamu na lang mag-research diya mga kaigsunan o kinsa ang simbahan nga nagdumili sila mga obispo nga magminyo. O batod pa sa ni San Pablo, kana doktrina na iya sa yawa, kanang magdoktrina nga dili magminyo. Sa 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 1, 2 ug 3 nagkanayon, kasaligan kini nga mga pulong kung adunay magatingwa sa katungdanan sa pagkaobispo, ang iyang ginatingwa may usa ka buluhaton nga hamili. Og ang obispo kinahanglan dili badlungon og siya usaray asawa, mapungganon sa kaugalingon, mabuot, maugdang, mabiabihon, maayo sa pagpanudlo, dili palahubog, dili tigpanukmag, hinunua, malumo, dili palaway ug dili mahigugmaon sa salapi. So naadihan naapil gyud mga kaigsunan nga usaray asawa. So magminyo gyud ang pare kumbaga. So mo na nga sa Seventh-day Adventist Church, ang pastor dili ma-ordain kung dili siya maminyo. So ang Seventh-day Adventist Church ilang gipasangilan nga kuno midawat sa doktrina siya wa tungod kay nagdili sa pagkaon sa baboy. Ang gibawal dito mga kaigsunan nagdili sa mga kanonon. Kanang baboy di man na kanonon. Kanonon gani meaning allowed to be as food. Ang baboy dili siya allowed to be as food. Sumala sa Deuteronomio 14:8, ang baboy kay pikas ang kuko apan wala nagapangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nila dili kamo magkaon, dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay kanila. So sa ato pa dili siya kanonon. Nganong gibuhat man ang baboy usa may tuyo. Proverbs 16 verse 4, gihimo ni Jehova ang tanang butang alang siyang kagulingong tuyo o bisan ang dautan alang sa adlaw nga dautan. So doon na tuyo ang Ginoo nga gibuhat niyang baboy. Ang baboy ang gihimo mga kaigsunan kay sumala pa sa Lucas 8:30, 31, 32, 33, gihimo niyang puy-anan o giyawa. Ang tuyo niya nganong dunay baboy mga kaigsunan para dunay kalubluban ang yawa. Ato basahon. Unya si Jesus nangutana kaniya kinsa may imong ngalan.
O sila mitubag kaniya, legion kay daghan man ugod ang mga yawa nga naisulod kaniya. O kini sila nangamuyo kaniya, nga unta dili niya sila paadtoon ngadto sa kahiladman. O dito may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nag-ungad diha sa bakilid sa bungtod, og ang mga yawa nangamuyo kaniya, nga unta pasudlon kami dito kanila. Og ang iyang mga og kini iyang gitugutan sila. So sa ato pa, ang baboy gihimo sa Dios para puy-anan og yawa. Dili na pwede kaunon, dili para kaunon ang baboy. Para lubluban sa yawa. Diha magbalay ang yawa sudot sa baboy. O niya ang mga yawa nang gula gikan sa tao og nisulod ngadto sa mga baboy, og ang panon mihaguros pagdahulog luluhog sa pangpang og ngadto sa lanaw nangalumos ang mga baboy. So wala na to mga baboya, pastor, kay nangalumos na to sila. Yan na pa may baboy ron. Nga gitugutan man sila ni Ginoong Hesus nga mobalihin na po dito sa baboy. Wa man kay babasa po nga giusab ni Kristo iyang decision nga ayaw na magpuyo diha sa baboy. So padayon na sila magbalhin-balhin ngadto sa mga baboy, kay ang purpose sa Ginoo sumala sa record sa Biblia, wala kay laing mabasa nganong gitugot sa Ginoo magtugo na ay baboy. Ang purpose niya nga na ay baboy para dunay kalubluban ang yawa. Naay kapuy-an ang yawa, mga kaigsuonan. So mangita mo yawa, nahala sa baboy. According to the Bible, ayaw mo kasuko sa ako, no. O kamo ganahan mo baboy, sabot pasabot ganahan mo mukaon sa puy-anan sa yawa. Muna nga ang Ginoo nag-ingon gyud na dili mo magkaon og baboy. Bisan sa paghikap sa patayng lawas nini, ayaw mo paghikap, mga kaigsuonan. Okay, sunod niyang pangutana, mga kaigsuonan, sa tuang texter. May tungod sa Mateo 12:33 nga matod pa niya lain na po ni nga ilhanan, another ni nga ilhanan nga kulto ang Seventh-day Adventist Church. Kay mabasa daw sa Mateo 12:33, 34, 35 at sa 37. Nagkanayon, mga kaigsunan. Usa lamang ni ining duruha, inyo bang ayuhon ang kahoy o og mamaayo ang iyang bunga? Og inyo bang himuong walay pulos ang kahoy o mawalay pulos ang iyang bunga? Kay ang kahoy maila pinaagi sa iyang bunga. Kamong kaliwat sa mga bitin, unsaon ba ugod ninyo pagpakasultig maayo nga mga daotan man kamo? Kay gikan sa kadagaya sa kasing-kasing nagasulti ang baba, og ang maayong tao nagapanggulag maayo gikan sa iyang maayong bahandi. Apan ang daotan nga tao nagapagulag daotan gikan sa iyang daotang bahandi. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom ang mga tao magahatag ra unyag husay kabahin sa pang mga pulong, matag pulong nga walay pulos nga ilang ginalitok. Kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw, o pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Asa may ingon kang ang Seventh-day Adventist kulto kay nagatuman ini. Abi ninyo, mga kaigsuonan, nalibo ko sa imong gitext, no? Ang nagtext ani mga igala si Kuan, kaning pastor man kuno ni siya sa sana Church of God dinhi sa Kuan, San Miguel, Santo Tomas, Davao del Norte. Buti pasabot nga ang mga Adventista na kuno pataka lagyawit. Asa man ka na makayong pataka gyawit? Okay? Kanang moingon kang nagpataka ko gyawit sa radio, kay nag-ingon ko nga ang pangalan nga si Amaudo Pakuluanan. Wala man ko kay balokin sa imong pangalan. Ang nagsulti imo mang silingan, iya man ang gitext sa kuha. Wala man ko magigayaga nimo. Di man gud po ka mutug-ad sa imong pangalan. Di ang inyong silingan may nitugan. Kung naay nagyaga-yaga, kanang imong silingan may nagyaga-yaga. Kumpara nimo kanang Amaudo Pakuluanan, yaga-yaga na. Kanang imong silingan. Pero anyway, wala naman ko maghisgot ana. Kaya ning tuo naman ko si mga istorya nga dili ka si Amaudo Pakuluanan. Amot o sa tinuod imong pangalan, wala ko kibalo. No, I'm sorry for that. Iigor po ko ni basa atong gitext imong silingan nga, pastor, kaila ko ana kay silingan na mo na ang iyang pangalan si Amaudo Pakuluanan, kanang nagtext ng pastor sa Church of God sa San Miguel, Santo Tomas. So mo na nga pag ingon nimo nga dili na mao imong pangalan, so wala na ko nagisgot. Mo na nga
ingon ana lang nahitabo. Wala ko magigayaga nimo kay palangga ka nako nga pagkatao. Okay? So, tinuod na ang giingon ni Kristo nga kitang tanan pagamatarungon ta sa mga pulong atong ginalitok. Og pagahukman po ta sa silot pinagi sa mga pulong nga atong ginalitok. Mao nang ang tambag ni San Pablo. Ang tambag ni San Pedro sumala sa 1 Pedro kapitulo 2:1 bersikulo 2 nagkanayon busa biyain ninyo ang tanang pagpangimaraot. O kanang moingon ka nga ang Sabadista may nagpatay ni Kristo panghimaraot man na. Undangan na. Pastor sa COG nga naa dinhi sa San Miguel, Santo Tomas. O ay pagpanghimaraot kanang moingon ka nga ang mga SDA mga wakwak. Nara ba kayo mga gitext dali sa kuha nga wakwak daw kuno ang mga SDA. Panghimaraot man na. So undangan na. Okay? Busa biyain ninyo ang tanang pagpanghimaraot o ang tanang limbong o panghimaraot o kasina o ang tanang pagsultig pangdaot o dungog. Mahino ni mong wakwak ni nagdaot kag dungog o sama sa mga bata nga bago pang nahimugso tinguhaan ninyo ang espirituanong gatas nga walay sambog aron nga pinaagi niini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan. Okay? So salamat kayo sa imuhang pangutana. Brother Pastor. Okay. Mga kaigsunan na pala yung pangutana dari atong hatagan kinig pagtagad o matod pa gikan kini kang Rosana Fajardo Tatsado. Matod pa niya siya pangutana Pastor V. Good PM, good AM pod. Ang 666 literal ba yun siya nga itatak sa atong agtang ug tuong kamot unsa man ang timailhan nga nagsugod na ang power sa 666. Gikan kini kang Rosana Fajardo Tatsado. Atong basahon igsoon ha. Sumala sa Pinaliyag kapitulo 13 bersikulo 15, 16, 17 o 18. Matod pa nagkanayon. O gitugot kaniya ang paghatag o gininhawa ngadto sa larawan sa mapintas nga mananap nga tungod niini ang larawan sa mapintas nga mananap makahimo na gani sa pagsulti o sa pagpatay ni adtong mga dili musimba sa larawan sa mapintas nga mananap. Og ang mga timawa og ang mga kadagkuan, mga dato og mga kabos, mga ulipon og mga taong gawas, ang tanan iya usab nga gipangmarkahan diha sa tuo nga kamot og sa agtang. Nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kon anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. Gikinahanglan niini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipakwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini maoy usa ka numero sa tao. Ang iyang numero unom kagatos o kanuman o unom. Higalag mga pinangga ko mga kaigsuunan. Literal ba ni matod pa sa bersikulo 17, tungod nini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya, gawas kun anaa kaniya ang maong marka. Sa to pa dunay marka mga kaigsuunan. Literal ba ang marka? Sa ako nang gi-explain kaninyo, kining markas mapintas sa mananap against the Sabbath. So kini nga marka sa mapintas nga mananap supak sa adlawng tinuod nga adlawng igpapahulay. Kung Domingo ang gigamit sa kalibutan karon aron masupak ang pagkatinuod sa adlawng igpapahulay nga maong ikapito ka adlaw sa semana nga maong Sabado. So ang Domingo mao ay markas mapintas nga mananap. Motuo kaniya na sa to pa namarkahan na ka sa imong agtang. Mudawat kaniya na by implementation. So, namarkahan ka diha sa imo ang kamot. Sa ito padili sa literal mga kaigsunan. This is something by principle nga tuhuan diha sa agtang. Para sa mga tao nga ilan ang gamiton ang pinadayag onogis nga kuno na mabasa gyud nga Sunday is the Lord's Day. So namarkahan na sila kay ngano ang gibutang sa Paraphrase Bible, probably the Lord's Day is Sunday. Probably, pero sila, inigbasa nila, di nila basa og apil ang probably. Diretso nila sila basa nga, Sunday is the Lord's Day. Ang probably, sumuote pasabot,
opinion ra na siya sa tagsulat nga probably. Tingali, manibot pasabot sa probably. Okay? So, dili sigurado mga kaigsunan. Pero para nila, sigurado na yun nga Domingo. Di na sila mabasa sa word nga probably kay ilang agtang nasiliuhan na. Namarkahan na ilang agtang niya, ilang ipangusog sila ang kamot, silang implementation by force, sa tupalutoso na nila ang dili na mudawat sa markas mapintas nga mananap, nga mao ang adlaw nga gigamit nga igpapahulay, batok sa tinuod nga adlaw nga igpapahulay, nga mao ang Sabado. O sa pagkakaron, ang gigamit nila mao ang Domingo. Nga ilang i-alkontra, batok sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado. Okay? Og matod pa mga kaigsunan, kining marka mao ang ngalan sa mapintas nga mananap. Marka mao ang ngalan sa mapintas nga mananap sa tupad name of the beast. Buti pasabot kaigsunan. Name gani sa tupad power, authority. Sa tupad ilang gidawat ang authority sa mapintas nga mananap. Gibasa na to milabay na to nga broadcast nga ang mga protestante nga nagsaulog og adlawng Domingo nagpailalom sa authority sa Roman Catholic Church. Nagpailalom sa authority sa Roman Catholic Church. So sa ato pagi angkon gyud sa simbahang Katoliko nga ang Sunday is a mark of their authority. Iangkon gina nila nga mao gilang marka sa ilang otoridad mga kaigsunan. So this is not about the 666 nga numero. It's the name, it's the power. It's the power. O kaha nga mao ang numero. So ang name nga mao ang marka, at the same time mao po na siya ang numero sa iyang ngalan. Muna gikinahanglan nga ipakwinta ni gikinahanglan ang kaalam kay ipakwinta kini. Alang sa may mga salabutan ipakwinta ang numero. Sa mapintas ng nanap kay kini may usa ka numero sa 666. Numero sa tao 666. So mao nang kanang nganong na transfer po nila ang Sabado ngadto sa Domingo. Nganong ilang giusab ang Sabado, igpapahulay ang pagkabalaan sa Sabado. Gibalhin nila ngadto sa Domingo. Tungod kay nag-angkon manggod sila nga sila ang puli sa Dios dinhi. Nan kay ang Santo Papa may puli sa Dios dinhi. So doon ay katungod ang simbahang Katoliko nga i-change sila from Sabado to Domingo. Doon na sila katungod na doon na sila authority. Mo na nga ang pruiba nga ang mga pari sa simbahang Katoliko maugyod ang puli ni Kristo dinhi, doon na sila authority bilang puli ni Kristo kay ilang giusab. Doon na sila gahom sa pag-change sa Sabbath to Sunday. Okay? So gi-change yun na nila. Mo na ilang authority mga kaigsunan, ilang gibandal silang corona. Vicarious filii, vicarious meaning change. Vicar change of vicarious filii. But pasabot change of God, siya ang substitute of God. Nga matod pa nila sa ilahang doktrina Kristiyana, Article 5 man tingali na, 3 ba na? No, dili ko sure mga kaigsunan. Basta kanaran ng duha, 3 or 5, brag 3 yata. Nagsulti dito nga ang Santo Papa mao'y puli ni Kristo ning kalibutan. So ilan ang doktrina. Unya, pag-ingog puli, substitute sa English, vicar sa English mga kaigsunan, gi-explain na sa mga CFD nga representative sa tupa sayop ang gigamit sa mga kadagkuan sa mga paring Katoliko nga gilitok-litog substitute or vicar of Christ. Para nila, ang butay ko ni pasamutan na matod pa sa mga CFD representative. Sa Pilipinas, mga kaigsunan ko, doon ay termino ang legislative nga nagkaguliyang ang mga tao ang mo decide ang Supreme Court man. May mo interpret Supreme Court. Sa Roman Catholic Church, pag doon na sila termino sila ang doktrina Kristiyana nga di kayo masabtan, ang mo interpret ang mga CFD. Mao ako ni bawaan. Kasi sila may nag-ingon nga, di man na substitute ang right term diya. Ang right term din na is representative. Bright yun yung mga CFD. Mas bright pas mga pari. Mas bright pas magisterium. Okay? So, salamat kayo. Magisterium ay ilahang pinakalabaw diya nga hutong sa mga pari.
nga mag-interpret silang doktrina. Pero wala man mag-ingon ang magisterium sa simang Katoliko nga kanang Vicar of Christ ambot pasabot ana representative. Wala man. Vicar of Christ, Vicarious Filii, imo nang kwentahon 666 na. Kamo na day kwenta diha. No? 666 na mga kaigsunan. Anyway, salamat kayo sa mga sa nagpangutana nato nini. Kang kisingan na to, Rosana Fajardo Tatsado, salamat kayo sa imong pangutana. Napay lang yung pangutana diri, ay gihapon ni kang Rosana gihapon ni Pardo, no? Matod pa niya, Pastor, na lang ko'y gamay pang ipaambit sa mga. Wala man tingali gibawal sa Dios ang pagkaon sa bisan unsa. Og pag-inom basta dili lang pasobraan. Kaya naman sa Lucas 21:22-34. Busa pagbantay ka mo, ayaw ka mo patuyang sa pagkaon o pag-inom nga makahubog, nga ilimnon. Napailay na akong pangutana sa imo, Pastor, Numeros 18:21-24. Ang ikanapulo alang lamang sa mga Levita, dapat dilita magsunod, ana kay dito rana sa mga kaliwat ni Levi. Palihog pakitubag ko ani Pastor ka ako di IC, ay, di na po rin si Rosana. Lain na po rin ni. Ako si Mimi Isidro taga Davao de Oro. Okay. Tigpaminawan minimo sa among programa, Mimi Isidro. Lain na po rin ni. Di na ka Rosana. Okay, so iyang pangutana mga kaigsunan nga pwede lang mag-inom, pwede lang magkaon, basta di lang magpatuyang. Pwede lang mag-inom sa mga ilimnong makahubog, basta di lang magpatuyang nga mahubog. Mga kaigsunan, nabitaw na sa propaganda ng mga tanduay. Drink moderately. Okay, so drink moderately, pero ang kadaghanan ninyo na nagapanginom, wala na magbase sa drink moderately, drink moderatso. So moderatso nag-inom, yarok tanan, tibuok, botilya, hurot. Di ba? So, atong basahon mga kaigsunan, ito yung bersikulong gihatag, dili to mao. Lucas 21:22-34. Ang katong 21:34 mo ito'y tinuod. Okay? Niya nagkanayon mga kaigsunan sa Lucas 21:34 nagkanayon. Apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon. Sa to pa, watch yourselves, guard yourselves. Base sa inyong mga kasing-kasing, mahiluwan ang pagpatuyang, mahiluwan sa to pa madani sa pagpatuyang og ang pagkahubog og ang mga kabalaka tungod ni ining kinabuhia og unya katong adlaw moabot kaninyo nga wala dahuma ingon sa litag. So likaya nato nga madanita mga kaigsunan, number 1 sa pagpatuyang. Madani sa pagpatuyang, madani sa pagkahubog, madani sa pagkabalaka. Kay katong panahon na moabot sa nga wala dahuma ingon sa litag. So iyang hunahuna nga bawal ang pagpatuyang og inom, sa to pa pwede rang muinom ginagmay. Pero ang gisulti diri, wala man mag-ingon nga bawal magpatuyang og inom. Ang gisulti diri base madani mo sa pagpatuyang og ang pagkahubog. So sa to pa wala mag-ingon nga madani mo sa pagpatuyang sa pagkahubog. Wala. Di kaya ninyo nga madani mo sa pagpatuyang. Sa to pa pag indulge. Unsa man ang indulge mga kaigsunan, bisag dili makayos lawas, kaunon. Ngano mo kaon magkabulad og ginamos biya unsa may sustansya na. Alam mo kalain nako kay ubad masuko man. Lari na may minaw ni mo programa Pastor eh. Nga kaming mga pobre wa may laing pagkaon bulad ra ginamos. Pag sure mo pobre ba din ang pagkaon ng dato man na. Tanaw ng mga dato. Mga tog Amerika magbalon og bulad. Kay dato gud. Nya kanang bulad perti mang mahala ana, ginamos perti mahala ana. Panahon ni dating Presidente Duterte, gipamahalan ng bulad o ginamos.
iyang gipasakaan nagmayo para mga tao mangundang nagkaon ana kay para dili pang mga daot ang mga kidney. Muna nga kamo, moingon mo nga kanang bulad o ginamos para na sa mga pobre, ayaw ko ninyong patuhua. Kanang bulad o ginamos para na sa mga dato, kay kasagaran sa mga dato, dili mahadlok mukaon o bulad o ginamos, kay naaman sila kwarta, daghan man sila kwarta, pa dialysis. Diba? Kamong kitang mga pobre, kay pobre man ta, di ta mga on og bulad o ginamos. Kay pobre man ta, wa man tay milyon-milyon nga pundo sa bangko nga por ikasog magka-dialysis. Kay pobre man ta, nga tong kaonon, kamuti taps, agbate, saluyot, kalbasa, man itong kaonon, kay pobre man ta. Di ta mga ono ng mga pagkaon ngayon sa mga dato. So, mga kegso nga no mukaon mo bulad o ginamos, dili tungod kay makayos panglawas. Tungod kay lami. So, sa ato pa indulge, nagpatuyang, muna yung pasabot sa patuyang. O niya, og ang pagkahubog, likayan ang pagpatuyang, likayan ang pagkahubog. Wa man may mahubog, pastor, inom raman mi gamay. Mao na karon. Daghang kay na disgrasya. Manimahong alak. Pagka-disgrasya na mingon din ang pulis. Lasing ba kayo? Magpiyong-piyong mata mingon din, hindi. Nakainom lang. Oh. Pangita ko nung taong hubog, nga moangkon nga hubog, beka mo daw. Ang uban mingon nga, ang among pari, mag-inom na among pari o bino, di man maghubog. Muinom lang. Pangutanan ng tao nagsusapin dahil sa karsada, pangutanan naghubog ka, dili, nakainom lang, konti lang. Oh. So sa ato pa, walay taong muangkon nga hubog. Bihira lang, naapila lang kabuok. Mas muangkon pa tong taong hubog, kato na hubog og sakay bus. Kanalipong sakay bus, ikabuhi. Mayroon na hubog ko sa biyahe, oy. Pero kanang nag-inom, mayroon na sa hubog ko, bagong taka. So walay mo ang kong hubog. Nya karon moingon mo nga pwede raman mo inom pastor, ginagmay, basta di lang mahubog pag sure di ay. Pwede raman mag-inom-inom pastor, inom-inom ginagmay, basta di lang maghubog. Pangutana, pwede ba di ay mag-inom-inom ginagmay? Di ba? Pwede ba di ay mag-inom-inom og bino? Inom-inom gani sa tupag ginagmay. Dili dinaghan. Pwede ba di ay? Sumala sa Biblia, Proverbio 23, 29, 30, 31, 32. Unsay gisulti dinhi mga kaigsuonan. Nagkanayon, kinsa man ang may kasakit, kinsa man ang may kasubo, kinsa man ang may panagbingkil, kinsa man ang may pagbagulbol, kinsa man ang may samad sa walay gikapasikaran, kinsa man ang may kapula sa mga mata, maukad to nagapabilin sa pag-inom-inom og bino. Sa to pag ginagmay, inom-inom ragod, di ko tinudan na inom. Kinsa man dunay pulag mata, kinsa man dunay panagbingkil, kinsa nagyaw-yaw, kinsa nagbagulbol, kinsa may sabaan, kinsa man dunay samad nga daw ikamatay, kinsa man kadtong nagpabilin sa pag-inom-inom og bino. Kadtong nagapanggula aron sa pagpangita sa sinakot nga bino, mga tog mga kwatong nga gabi mangitag nga tog 7-Eleven. Mangitag bino. Oh. Mao nang ang tambag sa Dios, pinagi kang Malamon Solomon 31, dili mo magtan-aw sa bino kung kini nagapula, kung kini nagapangidlap sulod sa kopa, ayaw tanawa. Amo piyong lang mi pastor pag inom niya na, pag sure mo diha. Sa diha nga kini magaagay nga mahapsay, kaysa katapusan kini magapamaak sama sa bitin og muikos sama sa uto-uto. Mao na pagbantay mo. Pagbantay mo. Kay ngano man mura nag udto-udto nga mulitag ninyo. Yung dili man good pastor kanang muinom lang tagbino pero dili nato daghanon. Biyanak atong basahon, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.
How much alcohol is too much? Basahan ninyo ning article mga kaigsunan. How much is alcohol that is too much? So unsa kadaghanang alcohol mga kaigsunan nga gitawag og too much? Beka mo. Kayo ba maingon man nga agamay ra mga alcohol akong giinom, okay ra to? Na ha? The basic ni araw the basic nga alcohol nga too much is 0.6 ounces. 0.6 ounces mga kaigsunan. Hubog na ka, walang kakibalo nga hubog na ka. Basahan ninyo. Tanawan ninyo din sa kuan sa maong libro, sa maong article mga kaigsunan. In the United States, a standard drink of alcoholic drink equivalent is any drink containing 14 grams or about 0.6 ounces of alcohol. So 0.6 of alcohol mga kaigsunan. Unsa man ang 0.6? Sukatan ninyo pila na kakutsara ng 0.6 mga kaigsunan. Gikan na siya sa NAIA, National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism. So kana nga punto masabtan na nimo mga kaigsunan nga kanang 0.6 ounces that is equivalent to 1 tablespoonful. So usa pa lang kakutsara nga alcohol, hubog na ka, walang kakibalo. Kana bitaw mga kaigsuonan nakong Adventista usay wala kabalo. Mamalit og kanang mga baligya bitaw nga mga gamot-gamot kahoy-kahoy nya butangan nagsyuktong nya manginom og tag sa kakutsara. Usa pa lang kakutsara daot na ang imong system sa imong lawas. Mao na din na mga kaigsuonan. Daot na imong system din na. Usa pa lang kakutsara daot na. So moingon mo nga wa man masobra pastor, wa masobra nga usa ka botilyang beer. Di man po na pure alcohol ang naa sa beer. Well, that's true. Dili pure alcohol ang naa sa beer. Tinuod na mga kaigsuonan. So mangutana ko ninyo, pila naman de ka alcohol ang naa sa beer. Kada botilya nga beer is 5% ang alcohol. So bahin-bahinan nyo ka-20 ng inyong usa ka botilyang beer. Inana kadaghanang alcohol sa usa ka botilyang beer. Sobra usa ka kutsara, mga 4 ka kutsara, 5 ka kutsarang alcohol nga naso sa ka botilyang beer. Mao nang inig-inom ninyo usa ka botilyang beer, mamula yung naong. Di naman gud mo makahibalog na nubra bagwa. Ngano di man mo mahibalo o na nubra bagwa mga kaigsunan? Tungod kay sa Proverbs 20 verse 1, ang bino may usa ka tigtamay, maisog nga ilimnon, mao ang sabaan og bisan kinsa nga masayop tungod ini, dili manggialamon sa to pa mabugo. Mao na nga bisag usa na kagalon ang giinom, ingon ang gihapog, wala manubra akong giinom, tama ra. Bugo naman. Balag masuko mo diya, ayaw na po mo kasuko sa ako, maluoy mo. This is for your benefits. Para ni sa inyong kaayuhan, di ni para ako Di na mo kay balog na nubra bag wala ang inyong giinom. Kay nga naman, matod pa sa Dios, mahimong bugo ang taong makainom og bino. Nganong di man mabugo mga kaigsunan? Tanawa, ang pinakaunag yung maigo gyud sa alcohol mga kaigsunan, mo pag-abot nimo usa ka kutsara nimong gitumar, ang unang maigo ang brain. Ang brain may unang maigo, sunod heart. Usa lang ka kutsara ha. That is 0.6 ounces nga alcohol.
Ang brain ana maigo na gyud dayon. Sunod ang kasing-kasing. Sunod atay. Oh. Sunod pankreas. Og magpadayon kag ay pastelan. Magtagsa lang kakutsara na inyong gipanginom. Ang uban mingon nga, usa lagi ni kutsara pastor, pamahaw pa nito panihapon. Kay tambal man ni suktong man ni tambal na may kahoy ani. Mo na nga matingala ka nga na mga tigulan sa iglesia nga pula-pulag aping. Labi na kay ako na district leader man ko sa una, na district pastor ko. Nasahin kong bukid. Na may tigulan sa iglesia nga perming pulag aping, nga pirok-pirok ang mata ba. Yabutan kayo iko. Ako na nagpanitaan ako wala man hubog man tawa man kainom man ni. Ya, may kami tatig bisita abdasig kayo. Pati ko nagsikag yun. Ako gipanidaan mga kingson, ay namog sabag tagadiin. Masig kaila mo. Panidaan ako, kuan dahil siya na siya kalubinaan, mananggutay dahil siya, maligya siya suka. Pero na siya pagtuo mga kaigsonan, nga kanabitawang sinanggutan, nga wala pa mutangig tungog, pwede rin na imnon. Kada buntag, minom ko siya tagsa kabaul. Iya pagkali kong gihagad, iya kong gipainom. Akong gisimot, tuba naman ni Brad, sa diloy, wala pa na itungog. Siya ba pa man ako nabutangig tungog. Pila naman ni kaadlaw, Brad, siya, mga usak simana na ni. Pero butangan pa rin ako nagtungog. Gipainom ko niya, iko dili ko mo inom anak, kay tuba naman na. Siya, dili, ay, sustansyado, kaya mo na akong vitamins, pastor. Amao di ay. Tagsa kabawol nga tuba. Kada adlaw. Adasig kayo, abtik em lakaw. Kay, nya, pula-pula, pirok-pirok ng mata na, nagkipat-kipat ang mata niya, pula kag aping, kupastilan. Mo na nga, ang giingon sa balaang kasulatan, ang mabiktima ani bugo, di na kasabot. Nga tuba na di ito. Ang uban pong mga kaigsunan, masig inom anong mga syuktong nga dunay tambal kuno sa kahoy, di na nabugo na, wala sila kasabot nga nakahubog na ito na kay primero kinutsara to, pero kay yarok ko na sa kalapad ay kaya nga naman doon naman ay addiction ang alcohol, maka-addict man na siya. So man nga ka mo, moingon mo drink moderately. How moderate is moderate? Bisan gani ko sa kabutilyang beer, sobra naman gani. Kaya usa lang kakutsarang alkohol, mahubog ka na. Yun kasyaro po nga, grabe po. O lagi, manginom mo sa ka-case nga beer, di mo mahubog, kaya wa naman mo kay balong nahubog ba mugwa. Giinantan na lagi mo, daghang kay mga disgrasya sa sakyanan karon. Kaya ang driver hubog, pero pangutan-on ni maghubog, babi o dili. Tungod kay nabugo na wa na siya kabalong nahubog siya mga kaigsunan. Nabitay ka ng akong kaila. Istorya na kung si tambal sa kalintura, si tambal silanat. Siya tanduay. Iko pastilan. Siya tinuod yun. Pagkalinturahon ko, hilantan ko, mainom kong tanduay, mawa kong silanat. Kinsa pa man hibawang hilantan bagwa nga nahubog ka naman. Siya dili, marang-arang gina kong pamatip sa paghilantan ko. Pastilan pa ita. Mga kaigsunan, ayaw mo pagpaulipon sa bino. Bisan pagtag sa kakutsara nga bino ay mo paulipon. Kay usa ka kutsarang bino, wala na. Daot na imong sistema sa imong brain. Daot ng sistema sa imong heart, sa imong liver, sa imong kidney, sa imong pancreas. Daot na mga kaigsunan. So I hope ang mga naminaw karon mga kaigsunan mangundang na og inom-inom sa ginagmayng bino. Kaya nga naman, diha nagsugod ang grabing hubog. Kana mga palahubog, pangutan-an ninyo, kanos asa sila nagsugod? Nagsugod sila sa gagmay-gagmay, dimdim lang good. Mana magdimdim-dimdim lang. Sa nadugay wala na binaso na eh. Yamiyo din managsuod. Managsuon magbinunalay pastilan. Unya, mahospital ang gibunalan, kinabuak ang ulo. Ang nagbunal dito po sa hospital, maghilak-hilak. Pasaylo ako, pare.
Wa gyud ko kabalo kay hubog ko ato na. Muangkon nga hubog pagkahuman na mahubog. Pero samtang hubog di mo angkong hubog. Mao na problema karon. Unsay hubog? Nya pwede nang isuga. Paghuwasan ng hubog, sorry gyud kayo pare. Hubog ko atong panahon na pare. Gikamang ang asawa, suko kay kumpare, ganun gikamang niya, pare nandong hubog. Hilan lang po ng bana. Nagilabtan niyang asawa, niya pagkahuman, sorry kay pre, hubog mangguko pre, atong panahon na pre, lagi pre, okay ra pod pre. Pareha man tato, hubog, nga mga wala ang moralidad. Tungod sa inom, mawala ang standard sa pagkamatarong, ang moral thinking mga kaigsunan, mga wala, ang moral judgment mga wala, kay ngano man tungod kay mabugo ang tao nga biktima sa inom. Brain ang pinakaunang maapektuhan sa alcoholic drink. Mao na mga kaigsunan, mga beer uban para dinha, mga alcoholic drinks di kaya na sa mga katawhan sa Dios. Kay ngano man gusto sa Dios nga magpuyo siya sa tong lawas. 1 Corinto kapitulo 3 versikulo 16 o 17, wala ba mo masayod nga inyong lawas templo sa Dios? O bisan kinsa nga mulaglag sa templo sa Dios, kini siya pagalaglagon kay ang inyong lawas templo sa Dios ug ang Dios nagapuyo diha kaninyo. It's very clear mga kaigsunan nga ang Dios nagpuyo sa sulod sa atong lawas. Mahigalaw na kita oras sa ngalan na lamang kaninyo sa Dipaday. Salamat kayo mga kaigsunan sa tanan nato mga nagapaminaw sa itong programa. Salamat kay kaninyong tanan sa mga walay undang nagasuporta, nagaampo sa itong programa. Salamat yo kay kaninyo. Sa nagapadala sa inyong mga pangutana diri, salamat kay kaninyong tanan. Ang Ginoo magauban, magapanalangin kaninyong tanan, man Dios magahatag og dugang kaligon og kadasig, og sa tanan nato nga mga kapamilyag kaigsunan nga nakiglambigit ni nga programa ning ka atong tulumanon sa pagsuporta sa LCMFM o sa tingog sa paglaom. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Salamat po sa tanang mga pasyente nga nagagamit sa Tyresol o Renal Boost. Nainangutana, Pastor, kaning Renal Boost makatabang ba ni pagbuak og bato? Design yun na siya pang buak og bato mga kaigsunan. Bato sa kidney, bato sa apdo, maayog yun na siya buak sa mga bato. Kana Renal Boost. Kana bitawng mga bato-bato sa tinae bitaw nato nga nasiminto na diri sa mga bulsa-bulsa. Pag permi mog inom og Renal Boost, mahindo inyong tinae. Kana mga bato-bato sa bulsa-bulsa, tataod na ninyo ibawas. So yun ana ang panalangin sa Ginoo pinaagi sa Renal Boost. So ang Tyresol po para sa dunay mga heart problem, yes, maayog yung kaayo ang Tyresol. So salamat kay kaninyong tanan sa mga pasyente nato nagagamit sa Tyresol. So nakatabang yun mong maayo sa atong ang buluhaton dali sa radyo. Sa atong mga kaigsunan dinhi sa Don Carlos ba ni? Sa Don Carlos mga pinangga ko mga kaigsunan, atong basahon niya ang address diri si Brother asa naman ni? Brother Isidro Rocamora Jr. Nasa Purok 5 North Poblacion, dili day Don Carlos, Maramag, Bukidnon mga kaigsunan. No, pwede mo makapalit sa iya og Tyresol. Nasa dagang stocks diya. No, kag Isidro Rocamora Jr., Purok 5 North Poblacion, Maramag, Bukidnon. Iyang number 0906 846-5286. Nasa daghang stocks nga Tyresol diha mga kaigsunan o kay galaan. Ang Ginoo panalangin kaninyo, ang Dios magauban o maghatag dugang kaligon o kadasig. Okay mga pinanggan ako mga kapamilya kaigsunan, padayon ta sa tuang dugo ka naton ugma na pod no. Og salamat kayo sa tanan nato mga donors like the Medidas Medical Center Incorporated, dinhi sa Ginoyoran, Valencia City, Custodio Convenience Store diri sa Dalan Highway Bagong Taas, Valencia City, 4D and GM dinhi sa sentro sa Valencia, atbang sa Metrobank, o gimusab sa Bijolis Bulsa Nuts dinhi sa
dalan M40 sa Dakbayan sa Valencia. O yung manusab sa Marlins Computers and Services sa Pantukan o sa Santiago Dulos Academy sa Mateo Pantukan, Davao de Oro. O yung manusab sa tanan na itong mga kapamilya nga walay undang nagsubaybay sa itong broadcast dinhi sa radio. Para sa Tay Rizal nga Tay Rizal o Renal Boss nga gusto mamalit, available sa Banay-Banay, Farm Care, Pharmacy o sa Lupon na sa Advent Pharmacy mapalit. Sa Tagum naapod siya sa Premier Drug mapalit o sa Valencia naa sa Medidas Hospital or Medidas Pharmacy. Okay, so thank you very much. Ang ginang mga panalangin kanyang tanan ng Diyos magauban. Osmar ko managi oras ang ngalan na lamang kanimo nga akong kapamilya o kang Jesus Christ, nga itong great provider. Ako sabi niyong kapamilya o niyong ulipod sa pagwalis may balita. Pastor Israel Villaver the First mag-ingon kanimo, samtang ang tao muhilak makiglalis o makiglantugi, kana nagpasabot nga wa pa siya kakupsi sa iyang paglaom. Higala, daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kami temporaryong manamilit, apan padayon sa pagdapit kanimo sa pagpaminaw sa sunod nga mga sibya. Daghang salamat. Ang Dios magabantay, magalipay, ug magapanalangin kanimo, mao'y among pag-ampo. Nangandoy ka ba og dugang bunga og bulak sa imong mga pananom? Paspas ang paglambo sa mga dahon ug kaligon sa mga sanga niini. Unsa pa ang imong gipaabot? Palit na sa Plus Ultra Plant Vitamin. Bitamina sa tanom nga makasigurado jud kang klaro ug adunay positibong epekto. Ayaw kalimot, basta foliar fertilizer. Pilia ang Plus Ultra Plant Vitamin. Mapalit sa pinakaduol nga tindahan sa agri-supplies sa inyong dapit. Ito na ba kamoy mga balatian sa inyong kalawasan? Sama sa thyroid problem, sakit sa baga, sakit sa kasing-kasing, dili makatulog, dili tama ang sirkulasyon sa dugo, nagatibugol nga mga dugo, high blood, diabetes, infection, sakit sa ngipon, sakit sa gums, anemia o uban pang mga balatian? Ayaw ka balaka, kay adunay solusyon nila ng tanan. Ani na ang pinakabag-o o pinaka-epektibong herbal capsule alang kanimo. Ang Thyrisol Herbal Capsule. Balatian malikayan, kini ang solusyon nga mahimong himsog ang atong kalawasan. Alang sa dugang mga detalye, palihog kontaka kining mga numero 0917-1157-459 o sa 0946-6881-774. Usapain niyo, Deolat. Palit na mo. Mapalit sa musunod nga mga tindahan ug butika: Medidas Pharmacy, Custodio Convenience Store, Vigilis Bolts and Nuts, 4D and GM Enterprise sa Valencia City, Premier Drug Pharmacy, Genitolio sa Tagum City, Farm Care Pharmacy sa Banay-Banay, Advent Pharmacy sa Lupon, Davao Oriental, Veloci Store, Magadan Store, Virgie Dagoman Store sa Pagadian City, Abiho Iron Works sa Aglayan, Malaybalay City, NDC Account Office, Trendy Concept Boutique sa Panabo City, ug Evelyn Notarion Dry Goods Store sa Josefina, Zamboanga del Norte.